Oh
Panginoon, kailangan ng Diyos. Kaya Lord, patuloy kami, Panginoon, lumalapit sa inyo, Lord Jesus. Patuloy lang daw, Panginoon. Alalahanin namin, Lord, yung ginawa mo sa cross, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Dahil di naman kami perfect, Lord. Pero Lord, binigyan mo kami, O Diyos, ng pagkakataon, Panginoon, para patuloy kang purihin at saksayin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. How great the Jesus that made me between us. How great is love and broken. I turned to heaven and spoke your name. It is good and night. Into darkness, your loving kindness towards the shadows of my soul. This grace and this spirit, Jesus Christ, my living hope. Imagine so great a mercy from the Father, such marvelous to work my sin and cross has broken, I am forgiven. The King of Kings, your Savior,
ay tayo sa iyo namin hinahanap. Lord, tunay kang dakila. Panginoon. Salamat, Lord Diyos, sa iyong mamuri, iyong sambahan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus, ang aming Diyos na kapagligtas. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagkabay mo. Hallelujah. Amen. Po ay nagkasakit. May iba pong magsisermon sa inyo. Di ko lang alam kung anong sabon ang dala niya. Bareta ba yan? Detergent ba yan? Ano? Pero ito pong ating tagapagsalita. Haba ko introduction para kabahan lalo. Ito pong ating tagapagsalita. Alam niyo, may bless po kami dito kasi ito sa unang nag-volunteer. Kusa po nag-volunteer. Naawa siya kay pastor. Nung si pastor ay nagba-Bible study ro sa Permina, nag-volunteer po siya. Siya ay edad 14 yata o 15. Na siya ay mag-handle ng mga bata doon. No, yung mga, ngayon po mga college na yan eh. Yan. So nilalakad niya po yan mula San Isidro hanggang doon sa may Permina. No, kaya buti nga po hindi nangitim eh itong ating speaker. Ano. So bukod doon po, doon nagsimula pong matanim sa puso niya yung heart for kids. No, sa kids. At isa rin po siya sa kabataan na nag-volunteer na pamunuan yung ating kids ministry. While other ministries po sa ibang churches, may edad na po yung may hawak ng kids ministry. Sa atin po, sa atin po kabataan po ang nag-volunteer. At hindi na basta-basta kabataan, ano? Yan. So yung ating pong speaker, siya po ay nag-volunteer sa murang edad. Ano? At sana po ay hindi siya napapagod at nananawa. Kasi karamihan po ng kanyang nahawakan ay kasama na niya ngayon sa ministry. No, yung mga dati pong very submissive ngayon ay kahuntahan na. No, kahuntahan, kabiruan, yan. At ito pong ating speaker po, mabuting halimbawa sa pag-aaral kasi ito po ay scholar ni Gob. Alam niyo ba yon? No, every 6 months ay nakaka-receive siya ng allowance kay Gob. So, gusto niyo malaman kung magkano? Nagtatights naman eh, walang problema. So every sa kanyang, sa buong pag-aaral niya po, siya ay scholar ni Gob. Yan. At pilot section po yan. Yan. At siya po ay social. Bakit social? Kasi sociology po yung kanyang tinapos no? Sa PUP. At sa aking sa galang akin ay with honors po yon. With honors po. Kasi masyado maigpit sa school eh, so with honors. Yan. Sige, huwag natin patagalin yung kanyang pagdurusa. Baka nininervyos na po. Yan. Hanggang ngayon, siya pa rin po yung head ng ating kids ministry. At kapon natuwa kami, siya po yung namuno doon sa aming field trip sa Manila Zoo. Palakpakan naman natin yung mga nag-field trip. So, siya po ay currently employed. Ang kanyang linya po ay sa pananalapi at insurance. Yan. At doon po siya hinuhubog yata ng Panginoon. Pero alam po, ang heart niya po talaga ay education. No? Particularly SPED. Kaya in God's proper timing, alam ko, darating i-fulfill niya yung kanyang purpose sa Panginoon. Right now, she is fulfilling her purpose in this season. Palakpakan po natin si Ate Jonah sa kanta. Yan. Sige. Yan. Tuwan-tuwain na lang best friend niya. Oh. Okay, dito Lloyd. Hello, Michael and Donna. Tara na. Ayun. So yung sabon mo na dala ko, ano lang, baby detergent lang po kasi Caserin. Simula po na naging tita ko, baby detergent na lang. Ayun. Ba't po kayo nakatingin sa akin? Hindi, joke lang. Pastor, kala ko joke lang. Ayun po. So, ito po yung first time for me to ever share yung my reflections po of God.
Hindi talaga tuloy. Hindi talaga tutuloy. And it's the first time ever po na mag-share ako ng God's Word or reflections ko on God's Word on a Sunday service. Kasi usually, mga youth service po or Sunday school. So, minsan kung parang bata ko po kayo kausapin, sorry. Tapos, yung sinabi ako ni Pastor actually, medyo matagal na rin nung in-inform niya ako na i-schedule niya ako na mag-speak. Inisip ko agad, paano ko mapapahaba yung sermon? Yung aabot ng 1 p.m. para madala siya, tapos hindi na ako paulitin. Sorry. Kasi may so yung mga 10 yung points, ganun sana. Iniisip ko, parang hindi na ako umulit. Ayun, and I mean, there were others na rin po na nag-speak before me. Sina Tita Helen and si Mami Yo. And abangan niyo po in the coming months, I believe may mga powerful messages pa po tayong maririnig from mga kasama pa po natin dito sa church. And actually yung iba, nung mga nag-speak sila, pag umakit sila dito, lagi lang sila, kinakabahan sila, or kaya pagka mag-uusap-usap kami, mag-speak sila, kinakabahan daw sila. Ako kasi hindi ako nakabahan eh. Hindi ako nakabahan. Actually, excited ako eh. Excited ako bumaba. So yun po, sa mga, di ko po sure syempre kung kilala nyo na ako or nakikita nyo lang ako sa church kasi baka hindi naman din ako ganun ka, like nakakadaldal po sa inyo on every Sunday basis, pero short testimony lang po ng life ko sa church. Hingal. Dito lang, pahinaan po na aircon, alam eh. 9 years old po ako noon ako napunta dito. Sa iba po kami nag-church before, hindi siya ako naging Christian. Tapos, madali kami napunta sa CSB kasi po yung tatay ko yung unang nakakilala kay Lord. So, wala po akong magawa kasi mataas po yung respeto ko sa tatay ko, saka takot din ako at the same time. Tapos, mahihain po ako nun sobra. So, alam ko na Tita Ella din yun kasi nakikita na po nila ako noon. Sa Algemon pa po yun dati. Tapos hindi ko nga alam na aabot ako sa ganito kasi di naman ako nagsasalita ng ganyan. Tapos first time ko nun sa Sunday school sa Algemon, ayoko nang bumalik. Kasi, di ba, nagpunta ako sa Sunday school, tapos, syempre hindi naman ako coming from a Christian church. So, nag-sign ako nung nag-pray sila. Tapos, tapos pinagtinginan ako ng mga bata, tramang-trama ako, kasi nakating sila, ano maling ginawa ako, ganyan. Tapos, sabi ko, ayoko nang bumalik dyan, ayoko nang bumalik dyan. Tatay ko, gusto doon, so wala akong nagawa, sumunod daw, tapos umiiyak ako, ayoko talaga mag-church, tapos, kinayagan ako noon, hindi ako bumababa ng Sunday school, ganyan. Tapos may time naman, na nagustuhan ko na yung church, tapos may time, iiyak naman na ako kasi, may time na, hindi na kami, huwag na talaga. Ang bilis magtambo. Ayun, may time na hindi na kami, hindi ka makapunta ng church. Yun naman yung iniiyakan ko, ganyan. And hindi naman, I mean, parang syempre puring-purikan ni Pastor dito kanina, pero hindi naman po ako naging parang all the years or all the time na naging easy alagaan niya na pastor. So, thankful po ako sa mga tao na gumabay sa akin sa church, ay nagalaki. Talagang tumuto kasi, syempre, syempre, nag-teenager din naman ako. Kung iniisip niyo po na sobrang masunurin ko lagi, may time din naman na hindi. So, sobrang thankful ko po sa mga kina-Ate and sa mga, even yung mga ate kuya before na wala na dito na hindi nag-give up sa akin. And until maging ready na ako para sa ganitong roles. Tapos and on side note din, doon din sa nabanggit ni Pastor Jay na mga kasama ko ngayon ng mga youth, nabe-bless ako sa kanila doon sa, pag nakikita ko silang kaya na nilang mag-handle ng mga kids. Honestly, naniniwala ako na mas mataas yung potential nila sa akin kasi mas matatalino sila sa akin. And mas masunurin sila sa akin sa tingin ko. So yun. So kailangan po din namin ng tulong ng bawat isa para i-guide po yung mga youth volunteers po natin ngayon. So
So, as I was praying po and asking God kung anong gusto niyang sabihin ko or share ko ngayon, syempre, sobrang lawak. Ano yung sasabihin ko? Parang nasabi na naman ni Pastor lahat, nasabi naman na ni Ate Len lahat, alam niyo naman na siguro lahat. Tapos, nireview ko yung mga past devotions ko and I saw this particular devotion po and I believe in my heart that this is what God wants to tell us or remind us today. That next slide. For no word from God will ever fail. Kahit kalimutan niyo na po lahat ng stories or sinabi ko, kahit yan na po yung tandaan niyo. Yan na po yan. Uyan na po tayo. Yan lang po tayo gusto tandaan niyo. Ayan. So, sige, pray po muna tayo. Lord, I personally want to thank you, God, sa opportunity na to. This is a privilege, God, to share your word, God, and salamat, Lord, dahil malaya kami, Lord, na makapag-gather, makapagbasa ng Bible, and Lord, mapag-nilayan at mapag-aralan sa itamay. And I just pray na, Lord, this moment, may we just enjoy learning more, God, of your word, learning more of you ngayong umagang to. Thank you, Lord, in His name. Amen. So yung verse, actually, kung familiar po kayo dyan, memory verse po siya. And galing siya sa Luke 1. Yes, galing. Ang Luke 1 po ay nag-mention ng dalawang remarkable na birth announcements, yung kay John the Baptist at yung kay Jesus Christ. And sa parehong story, makikita natin na tinupad talaga ni God yung mga promises niya kahit imposibleng mangyari. So, allow me to review po short version lang ng story ng Luke 1. So, nung unang panahon, sa story po na to, may tatlong main characters. Sino nga ulit to? Yung main character, si Zechariah, si Elizabeth, saka si Mary. Sino nga po ulit? Parang bata. Sino nga ulit? Elijah. Okay. Grabe, kitang-kita pala kayo dito. Kitang-kita pala ako ni Pastor pag madaldal ako. Okay lang po ba pag may maingay sasabihin ko po on mic? Ayan. So, yun na po yung story. So, nung unang panahon, sa panahon ni Haring Herodes, may isang pari na ang pangalan ay Zechariah. Ang asawa niya ay si Elizabeth. So, yun yung dalawang karakter natin dito. Mabuti silang tao at sumusunod sila kay God, pero matanda na sila at wala pa ring anak. Isang araw, habang naglilingkod si Zechariah sa templo, biglang may lumitaw na anghel, si Gabriel. Natakot si Zechariah, pero sabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Zechariah, narinig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak kayo ni Elizabeth, at ang ipapangalan niya sa kanya ay John." Sinabi ng angel na magiging espesyal si John. Siya ang maghahanda ng mga tao para sa pagdating ng Panginoon. Pero hindi agad naniwala si Zechariah dahil matanda na nga sila. Dahil doon, sinabi ng angel na hindi siya makakapagsalita hanggang sa ipanganak si John. So napipi siya. Pagkalipas ng ilang araw, nabuntis nga si Elizabeth. Sakto sa sinabi ng angel, na pasalamat siya kay God dahil sa blessing na ito. Pagkatapos ng 6 months, nadala ulit ni God si Angel Gabriel, this time sa isang dalagang babae na ang pangalan ay Mary. Nakapangasawa siya, nakatakda siyang mapangasawa ni Joseph. Sabi ng angel, "Hi Mary, favored ka kay Lord. Huwag kang matakot, magkakanak ka ng isang baby na lalaki at ang pangalan niya ay Jesus. Siya ang magiging anak ng Diyos at maghahari habang buhay." Nagulat si Mary at nagtanong, "Paano po mangyari yan? Hindi pa po ako kasal." Sagot ng angel, "Ang Holy Spirit ang kikilos sa iyo at ang pinsan mong si Elizabeth kahit matanda na buntis din niya yan. Kasi walang imposible kay God." Sabi ni Mary, "Sige po, ako ay alipin ng Diyos, mangyari nawa ang ayon sa kanyang sinabi." Pumunta si Mary para bisitahin si Elizabeth. Pagdating niya, lumundag ang baby sa tiyan ni Elizabeth. Napuno ng Holy Spirit si Elizabeth at sinabi niya,
Blessed ka, Mary, kasi naniwala ka sa sinabi ni God. Di ba sabi ko short lang? Okay pa po kayo? Kaya pa po? Nagpuri si Mary kay God at kumanta ng pasasalamat dahil pinili siya at hindi pinabayaan ng kanyang bayan. Pagdating ng panahon, nanganak na si Elizabeth. Gusto ng mga kapitbahay na ipangalan ang baby sa tatay niyan si Zechariah. Pero sabi ni Elizabeth, hindi, dyan ang pangalan niya. Tinanong nila si Zechariah at ang sinulat niya sa tablet kasi nga pipe pa siya that time. His name is John. Bigla siyang nakapagsalita ulit. Nagpuri si Zechariah kay God at nagpropesiya. Sinabi niyang iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan at si John ay magiging tagapaghanda ng bayan para sa tagapagligtas, si Jesus. Lumaki si John na matatag sa pananampalataya at handang sundin ang tawag ng Diyos sa tamang panahon. So from this story po, I learned 3 things. Yung first po is God's promises are always fulfilled in their proper time. So kung may tamang panahon po, ibig sabihin, kailangan natin itong hintayin. Sabi sa verse, next slide. Luke 1:19-20. Yun yung then the angel said, I am Gabriel, I stand in the very presence of God. It was He who sent me to bring you this good news. But now, since you didn't believe what I said, you will be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly be fulfilled at the proper time. So, pagka may proper time, so kailangan natin hintayin. And during these times po, yung faith po natin is tested. And in verses 13-14 po, yun yung time na sinabi na Angel Gabriel kay Zechariah na God has heard their prayer. So di ba matanda na nga po sila, tapos wala silang anak. And then this time, may dumating na angel, tapos sinabi sa kanila na narinig ng Diyos yung panalangin mo, his wife Elizabeth will give him a son, and they will call him John. So dito, yung dinanas kasi ni Elizabeth, parang yung mga tao rin sa kanila nangingialam din pag walang anak yung babae. People used to say she was barren. So yung mga tao rin, nung time na yun, nag-uusapan din, ba't walang anak to na babae na, tapos matanda na siya. So, during that time, na wala pa siyang anak, and pinapanalangin nila yung kay Lord, hinihintay nila yun, naranasan nila yung mga ganong pressure sa paligid nila. And iyon nga, may timing si Lord dito, yung timing na sa mas malawak niyang plano para sa kaligtasan. Next slide. Going back to Luke 1:19, Zechariah doubted the angel's message and was struck mute until the promise was fulfilled. So, nung dumating nga po yung angel, diba, nag-doubt si Zechariah. So, pinatahimik muna siya ni Lord ng literal na hindi siya makapagsalita. Ganun. Imagine praying for something, pinapanalangin niya na nanalangin siya, tapos nung dumating na yung angel para sabihin sa kanya, pinakinggan ni Lord yung panalangin mo, bigla mong sasabihin, bigla kang magkakadoubt na, paano yun, ganyan. Tapos parang, nung time na yun, na parang, I believe it's God's mercy po nung hinayaan niya na hindi makapagsalita muna si Zechariah. Kasi baka kung ano pang sabihin niya, di ba? Kasi pagka puno ka ng doubt talaga, parang maisip mo lahat ng, syempre, pagdududa dun sa sinabi sa'yo. And Zechariah's story in Luke 1, quite a reminder na minsan pinapatahimik tayo ni God. Hindi para parusahan, kundi para protektahan po tayo from our own unbelief. At ihanda tayo dun sa plan niya. So si Zechariah, sort of, isa siya dun sa mga parang nega na tao. So ako din most of the time,
parang din ako na tao. Actually, dating, nag-improve naman, dating nga negative 50 ako, ngayon negative 10 na lang ako. Tapos, kasi ako yung tipo ng tao, pag may, siyempre negative yung naisipan ko pa ng problema, yung naisip na solusyon, ganyan. Tapos pagka may plano, umaabot ako hanggang plan C, kasi feeling ko lagi, baka mag-fail to, so kailangan merong backup, baka mag-fail to, so kailangan baka may backup, ganun. So may pagkakataon din po sa buhay ko na pinatahimik ako ni God para mapigilyan ako from having more doubts or speaking more doubts sa mga plano niya sa buhay ko. Next slide. And more than a punishment po, it's God's mercy and a redirection towards deeper faith po para sa akin nung time na pinatahimik niya ako. And there are times when papatahimikin ka ni God through conviction of the Holy Spirit. Yung banayad na kurot sa puso mo, yung sinasabi sa'yo, huwag mong sabihin yan. Yan. Minsan nga hindi na kurot sa akin, minsan palo na, pero yun na pa. Huwag mong sabihin yan. Yung grace ngayon na nagbabantay sa puso natin. May time sa work ko dati na hindi ko napapansin na gano'n na pala siya. Yung stress, may time na stress ako sa work. Tapos, yung ka-office mate ko yung nag-point out na alam mo ba, araw-araw mo nang sinasabi ayaw mo na. Yung parang pag-isip ko sa ayaw ko na, Lunes na naman, gano'n, may mga time na yung mga sinasabi natin na feeling natin harmless, pero nakaka-affect din siya sa condition natin. And minsan naman, tinatanggal ni Lord yung ilang tao sa buhay mo, pansamantala, or hinahayaan niya makaramdam ka na parang walang nakikinig, gano'n. Mayroon time din sa buhay ko na parang yung sobrang desperate mo na parang di mo naririnig din si God or hindi mo, parang walang nakakaintindi sa'yo, ganyan. So, inaalam ni God yung minsan yung maramdaman natin yun, hindi para saktan tayo or kundi para patigilin yung ibang voices sa surroundings natin. Lalo na pagka sobrang negative na and yung pagdududa. Tapos para mas malapit tayo sa boses niya lang. And other ways pa na pinatahimik ako ni Lord nung may times na puno ako ng doubt is kapag yung loss of control sa situation, yung kapag hindi ko na maayos or mapaliwanag yung nangyayari sa akin. I believe nung time na yun, it's one way of God saying na yung tama na yung pagdududa mo, ako, panoorin mo yung gagawin ko sa buhay mo, ganun. So, like Zechariah po, may moment din po siguro na pagdadaanan natin, papatahimik ka ni God kasi ikaw mismo yung parang humahad lang dun ikaw mismo yung parang nagda-doubt dun sa plan niya. So, like Zechariah po, nung bumalik na yung voice niya, ang una niyang sinabi is praises kay Lord. So, next slide. He motioned for a writing tablet and to everyone's surprise, he wrote, his name is John. Instantly, Zechariah could speak again and he began praising God. And yung second po na natutunan from this passage po is, next slide. God intentionally uses and chooses people for His plan. So si Elizabeth po, di ba, matanda na siya, pero siya pa rin yung nag-carry kay John. And si Mary naman, bata, tas unknown girl, pero siya yung nag-carry kay Jesus. So nung bata po ako, sure ako dito na kasi may panaginip ako. Minsan kasi pag mataas yung emosyon niyo po sa panaginip, maaalala niyo siya. Kasi diba, usually pag isip mo na, malimot mo na yung panaginip, pero pag mataas yung emosyon mo, diba Jansen? Mas mataas yung emosyon mo sa panaginip mo, maalala mo siya. Ay, sabi niyo po, pag nagpo-board kayo, magkakanta po ako ng love story nila. Joke lang. Pili po kayo kanina.
Then, nung bata po ako, may panaginip ako, ano pa ako nito, siguro mga grade 1. May panaginip ako, na kasama ko si Mercy, nanay ko po, saka si ate. Alam mo, doon yung tatay ko, pero napunta kami sa isang lugar. Tapos pag naalala ko yung lugar kasi bago siya, ganyan. Tapos, mga grade 1 pa ako nun, di ba? Or grade 2. Tapos grade 3, napunta po ako sa Algemon. Tapos, nung sa Algemon, nalipat na kami, nalipat ng church, which is dito. Nagulat pa ako na nakita ko yung church, kasi yun po yung nakita ko sa panaginip ko nung grade 1 ako. Hindi siya yung parang deja vu na, kasi di ba yung deja vu, parang nangyari na to. Yun, naalala ko siya in my head, nasa head ko lang siya. Tapos, nung nakita ko yung lugar na to, sabi ko, parang nakapunta, sabi ko, ito yung panaginip ko ah. Tapos, baka kasi napunta ko na siya before. Sinandaw to before, pero bata na ako. Tapos sabi, so sinanong ko si Mercy, sabi ko, nagpunta na ba tayo dito dati? Sabi niya, hindi pa daw, first time daw namin pumunta dito. So, hindi ko nakalimutan yung panaginip na never. Tapos sa tuwing magdadoubt, hindi ako iiyak na ano lang. Sa tuwing magdadoubt ako na, parang, saan ba ako dapat? Ganon. Hinaalala ko yun, hindi dito talaga ako kasi nakita ko tayo. So, minsan na-remind ako doon na, kasi yun yung unang, hindi pa ako Christian, yun yung parang unang way na, alam ko nag-reach out si God. Ako nag-reach out. Nag-reach out si God or kinausap ako ni God through a dream kasi sobrang na-amaze ako doon, yung parang first miracle ko siguro sa buhay. So, alam kong para dito ako, parang tinawag ako dito. So, hindi ko na naman naginip ako ng bagong lugar kasi baka lilipat na ulit tayo. Ganyan. Ayun po. And next slide. So, meron pong dalawang example ng responses nung sinabi yung good news sa kanila, nung sinabi sa kanila ni Lord yung plan nila. One is yung response po ni Zechariah and response ni Mary. So, Zechariah responded to the angel with, "How can I be sure this will happen?" Paano kung magiging sigurado? Totoo yan sinasabi mo, mangyayari yan. Yung hirap-hirap. Ang tanda na kaya ng asawa ko. Ganun. Tapos, and si Mary asked the angel, ang tanong ni Mary is, but how can this happen? So, magkaiba yung tanong nila. Yung isa kasi si Ganisa, tapos yung isa is, may pagsunod. So, tinatanong niya kung paano ito mangyayari. And sinabi ni Mary also responded na, "I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true." And then, the angel left her. So, the ideal response po would be Mary's. Hindi siya yung nag-doubt na sinabi sa'yo ni Lord yung plan niya in detail and yun yung pinapanalangin mo. Tapos ang respond mo is doubt. So, yun. The ideal response would be Mary's. Next slide. So sa verse Luke 1:20 po, "But now since you didn't believe what I said," ito po yung kay Zechariah, na conversation niya with Angel Gabriel, "You will be silent and unable to speak until the child is born. For my words will certainly be fulfilled at the proper time." Tapos ito yung next slide, conversation ni Elizabeth and Mary. Luke 1:45, "You are blessed because you believe that the Lord would do what He said." So sa dalawang scenario na po na yan, next slide. Mary was called blessed. Tinawag na blessed si Mary kasi naniwala siya sinabi ng Diyos. And si Zechariah was struck mute. So naging pipe siya as a result ng doubt niya. So gusto natin po, di ba, na ang response natin katulad ng kay Mary. Gusto niyo po ba yan? Yes! Ang supportive! Thank you po. Tapos, pero I understand Zechariah po, actually. Kasi idea naman, gusto natin yung response natin kay Lord, Mala Mary, "Yes, Lord. Sige po. Paano po ba yan? Paano po ba yan?" Ganon. Gusto natin ganun yung response. Pero most of the time, especially po ako, ang response ko is kagaya po ng kay Zechariah. "Paano yan?" Ganon. Yun sa taon na pala ng iba. "Paano yan? Paano nangyari?" Ala, nakaka-overwhelm naman. Ang hirap naman
So, yun. Ako po kasi di ba, kagaya ko ng Zekaraya, sigurista ako. So, gusto ko yung control ako, alam ko yung mangyayari, gusto ko nakikita ko na yung ending, ganyan. Kaya, ano ba yung Johnson? Nakaka-distract ka, lumabas ka. Tapos kapag, halimbawa, gusto ko nakalista lahat yan kapag sabi sa inyo, huwag lang pahawakin namin. Kapag halimbawa, aalis kami, ililista ko yan lahat ng dadalhin kasi ayoko nang may maiwan. Pag may naiwan na, iinis ako. Tapos, may one time, nagpunta kami sa Infanta. Inaasan nila ako kasi may listahan pa daw ako. Tapos, ang dami-dami kong dala lagi. Tapos, edi at least ako, hindi ako nasunog kasi may sunscreen ako. Tapos sila wala. Tapos kapag may mga nakaplano na gala, manonood pa ako minsan ng videos tungkol dun sa lugar or isa-search ko yung paano pumunta, anong meron dun, mga ganun. Kasi gusto ko sure ako, planado, yung maayos, ganyan. Kapag ako yung pagkakasali ako or ako yung in charge. Pero minsan pag may ibang in charge naman, hindi man ako nangingialam na. Dati nangingialam ako. Tapos yun, i-check ko pa yun sa Google Map, titignan ko nasaan, gano'n. Pagka may mga plano. Yung Zoom nga sinerch ko pa. Ano ba yan? Ayoko na sana i-search. Sinerch ko pa kung ilan yung hayop doon. Nakakainis, ba't ako ganito? Tapos ayun, ganun pa ako minsan. Tapos may one time lang kasi na gusto kasi nakalatag na plano na susunod. Medyo nababother ako pagka naging spontaneous. Tapos may one time, yung lagi ko nagkwento, may one time lang na tinry ko maging spontaneous. Hindi ako nag-check. Punta tayo sa ganito, ganun lang. Sinama ko yung dalawang kaibigan. Tapos yung napuntahan namin, major hike. Wala naman kami experience sa major hike. Hindi nga kami nagda-jogging. Kala ko talaga mamamatay na ako. Kala ko namamatay na ako. Tapos nakalagay naman doon pala. Nakalagay doon major hike. Ganun din siya. Tapos literal na bangin kasi siya. Tapos may waiver pa. Hindi ko na binasa. Hindi na ako. Isang beses lang na nagpabaya ako. Parang napunta kami sa ganyung sitwasyon. Kaya, gusto ko rin naman mag-respond like Mary kapag may sinabi si Lord na ito gagawin mo, ito yung mangyayari. Gusto ko rin naman mag-respond na, yes Lord, paano ba yan? Sige, servant mo ako, may everything you have said about me come true. Ganun. So, pero most of the time, ang reality ko sa akin is nagiging Zekaraya. Buti na lang po, God's faithfulness doesn't depend po sa strength ng faith ko, pero syempre, ini-invite tayo ni God to trust in Him. So, buti lang hindi siya dependent sa faith ko, kasi yung dependent siya sa faith ko, iba lang mangyayari sa akin. So, He does invite us to trust. So, next slide. So, we may struggle with doubt, but God is patient po and still works through us. So, I believe, I'm still hoping for the time na I'd be so confident in God na ang respond ko na is like Mary. Pero yun po, I'm grateful po kay Lord na kahit nag-struggle tayo sa doubt, nag-work pa din po siya through us. And I remember sharing din po with the praise team noon na hindi ko sure kung para saan ba ako, ano ba yung gagawin ko or ano yung value ng ginagawa ko dito. Kasi parang kaya din naman yung gawin ng iba, like magtulong ng kids, kaya naman gawin ng iba. Tapos kumanta, kaya din naman ng gawin ng iba. Baka nga kaya pa ng iba na gawin siya ng mas magaling. So doon ako nag-struggle na anong purpose ko dito, ganun. Anong value na itong ginagawa ko kung kahit mawala ko, mag-exist pa rin naman siya. So nagkaroon ako ng ganong struggle na ang gagawin ko. So, saka actually, feeling ko naman kung kilala niyo ba ako like God knows me or nakita niyo lahat ng ginawa ko or na iniisip ko, baka isipin niyo na rin na hindi ko deserve yung mic na to. So, sa akin talaga, it's a privilege through God's grace na
na-try ko mag-speak ngayon dito. So, next slide. Hindi ba pala right? Sige, next slide muna. Sorry. Sorry, first time. Sorry. Sorry po. So yan, don't disqualify yourself po from God's plan. You're not too small or too broken or too late. And don't compare po yung sa iba kasi kung nilagay ka na ni Lord dyan, kasi gusto ka niya dyan, yung parang minsan na-share ko din sa kanya, minsan pagka may time na inisip ko, parang dito pa ba ako, parang dito pa ba ako para sa kids. Tapos may time na magre-remind ako ni God na yung may peace na parang dito ka pa rin talaga, ganun. So, naniniwala po ako na God wants us to carry something, not literal na magbubuntis or literal na papadala sa iyo yung baby na magliligtas sa mundo, ganyan. Pero God wants us to carry something and He wants us to trust Him until we give birth sa plans niya sa buhay po natin. Ayun po, actually mas delay talaga ako dun sa doubt ko kasi mas gusto kong na-explain yung mga bagay kaysa yung magtitiwala ka lang. Marami pa akong trust issues. Ganun. Mas, dati nung di ba may time na sa church yung nag-move sa signs and wonders, tapos merong miracle money na mga ganon. So ako, naniniwala naman ako dun sa mga story niya. Naniniwala, ganon. Naniniwala naman ako, ganon. Sige, parang, kasi syempre, ang hirap na maniwala, bigla may pera, ganyan. So sabi ko, mabait naman si Lord, so pina-experience niya sa akin yan. Isa rin yun sa hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin nung nag-doubt ako, tapos pinatulan ni Lord yung doubt ko na yun, tapos ako sa Miracle Money. Mayroon kasi kami ate na gamit, may bag na nakasabit doon sa may pintuan namin. Matagal na siyang nakasabit, hindi namin siya pinapansin. Tapos one time, kinuha ko siya kasi ang pangit na niyang tignan doon sa pintuan, so ipapamigay ko na lang sana. Tapos pagbukas ko, meron siyang 1,000. Tapos, syempre, baka pag tinanong ko kanina to, may umangkin, ganyan. Tapos wala na. Kasi 1,000 yun, kung college student ka, hindi mo makakalimutan na naglagay ka ng 1,000 doon. Kasi bilang na bilang mo kahit piso mo gano'n. Tapos, nung time na yun, ang pasimple ko lang tanong kay ate, may nilagay ka, hindi ko ba tinanong kung may nilagay sila. Sabi ko, ipapamigay ko na tong bag na to. Meron ba kayong parang violent reaction? Walang nag-react sa kanila nito. Sabi niya, pamigay mo na, sa'yo naman yung sa'yo. Kasi may laman siyang 1,000. Sabi ko, may nakamantaga kasi imposible na wala sa amin tatlo. Makaalala lang may 1,000 doon. Tapos, one time, kasi hindi yun yung isang beses na pinatulan ni God yung doubt ko sa Miracle Money. Kasi, may time naman na naglilinis ako ng kwarto. Noong time na yung kasama ko pa po yung kapatid ko sa kwarto. So, minsan tinitignan ko yung mga sobrang nagkalat kasi nga baka may important na papel. So, pagtingin ko doon sa isang sobre, siya 1,000. Tapos, syempre, ako din mamaya, angkinin na naman, baka angkinin nila. Hindi naman sa para angkinin, para lang ko sa sarili ko na may nakalman ito. Kasi posible naman makakalimutan mo yung 1,000. Second time, nakalimutan yung 1,000. Tapos, sabi ko na kay ate, okay naman tapon tong mga to. Sabi nung kapatid ko, okay lang daw. Sabi ko, okay talaga no. Tapos naalala ko may time din
masyadong kasi di naman kasi, kasi may time din yung nanay ko ganun din sa Miracle Money. Tapos, nagulat din siya nung time na na may nakita na lang siyang 500, ganun. Pero yun, sobrang nakabless din nung may time na papatulan ng Lord yung doubt mo. I mean, sana dumating po yung time na mas strong na yung faith natin and hindi na tayo nagda-doubt. Pero yun po. Sorry. And, sorry, next slide. And my last point po is, God's plan po is well-planned. So, hindi siya yung katulad ng mga plano po ng mga barkada niyo na hindi natutuloy. Hindi po siya tulad noon. So, si Lord, I know, great artist siya, pero hindi siya drawing. Yung nilatag niya po na plans niya kay Zechariah and kay Mary is, next slide. Sa Luke 1:14-15 po, "You will have great joy and gladness, and many will rejoice at His birth." Regarding po to kay John the Baptist, ang kausap po is si Zechariah. "For he will be great in the eyes of the Lord. He must never touch wine or other alcoholic drinks. He will be filled with the Holy Spirit even before his birth." Next slide. "And he will turn many Israelites to the Lord their God. He will be a man with the spirit and power of Elijah. He will prepare the people for the coming of the Lord. He will turn the hearts of the fathers to their children, and he will cause those who are rebellious to accept the wisdom of the godly." And next, ito po ang kausap naman is si Mary. "He will conceive and give birth to a son, and you will name him Jesus. He will be very great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his ancestor David, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end." So as you read po yung story ng Luke 1, makikita natin kung paano yung bawat galaw ni God ay konektado and sakto sa plano niya. And maingat na inayos ni God yung bawat detalye nun. And mula sa timing ng kapanganakan ni John hanggang sa papel niya sa paghahanda ng daan para kay Jesus, lahat ito ay bahagi ng well-planned na plano ng Diyos. So, next slide. So, yung tatlong learnings ko po from the passage is, number 1, His promises will, Luke 1 teaches us that His promises will come to pass in His perfect time. And He chooses and uses people intentionally. Yes, even you and lahat. Lahat po tayo. And His plan is well planned and you have a place in it. So today po, take heart, and even if you are waiting or ikaw ay unsure or puno ng doubt, unsure ka na, doubting ka pa. Kawa ka naman lang. Still doubting. Huwag naman pagsabay-sabayin yung waiting na, sure ka pa, doubting ka pa. Isa lang. Ayan, God is working po and He will not fail. His word will never fail po. And if you are in a waiting season po, trust His timing lang. And if you feel unqualified po, just offer your yes to God. Minsan yun lang yung first step or yun yung kailangan niya lang from you. Mag-yes ka lang ngayon, day. Tapos yan. If unsure ka pa kung unsure ka, kung asan ka ba dapat, ano ba dapat ginagawa mo, ano ba yung plano ng Diyos sa buhay mo, edi ask Him to show you how you fit in His plan. Next slide. So yun po, I want to end po and leave you with this 2 questions. Ay? Okay. Yung one is, may mga times ba na feeling ko daw qualified and paano ko harapin yun with God's truth?
And ano ang pwede kong gawin para mas malay ng mga plano ko sa will ni God. Sige po, let us all stand po and let's pray. Lord, we thank you po, God, dahil Lord, tinawag mo po kami lahat, and Lord, it's a revelation, Lord, to be wanted, God, in your kingdom, God. And Lord, I pray for each one of us, God, na sa mga nasa waiting season nila, Lord, give them, Lord, I pray for courage, God, in trusting, God, your timing. And Lord, I pray na you will also papatahimikin mo kami, God, sa mga times, God, na mas malakas na yung doubt, God. Mas malakas na yung labas ng doubt, God, sa mga bibig namin. And Lord, if we feel unqualified, God, Lord, just give us the courage, God, the right encouragement, God, to say yes to you, God. And Lord, Lord, I pray na you show us lahat kung paano mag-fit, God, sa kung ano yung plano mo, God, for each one, kung ano yung part nila, God, sa bigger plans mo, God, for our lives, God. And Lord, Lord, we thank you, God, for this moment and sa patuloy mo, God, na pagbabago, God, sa buhay ng bawat isa na, Lord, kahit may nagkaka-doubts kami, God, sa plano mo or sa promises mo, kumikilos ka pa rin, God, sa buhay namin, Lord, hindi mo kami pinapapayaan, God. And Lord, I pray, Lord, for a heart, God, na katulad ng kay Mary, Lord, na trusting, na Lord, kahit gaano pa ka-imposible yung sinabi mo, Lord, magtitiwala kami sa'yo, and yung katulad kay Mary na susunod na may pagsunod agad. And Lord, I continue to pray na, Lord, continue to change us po. In His name, Amen.